Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang ganap kahapon sa mga Soto family. So si Bossing with family mas pinili is spend ang location somewhere between Tagaytay and Batangas. I think sa isang private villa home, Amara. Kasi ganyan na ganyan po ang ambience, atmosphere ng resort na pinagstayhan nila nitong mga nakarang araw. Kitang-kita din ang napakagandang view ng Taal Lake. Kaya enjoy na enjoy ang family ni Bossing. Bata, matanda, talagang super in-enjoy ang stay nila sa private resort. Sinulit na nila kasi balik Itbulaga naman ang Dabarkads after ng long vacation of Holy Week. Back to normal na naman yung napanood nyo pong EV in past 2 days, pre-recorded na po yun. Ngayon lang sila magla-live. Kaya maging ang ilan sa mga Dabarkads natin, nagsibali ka na po kahapon in preparation of live episode today. At good news para sa mga nag-aabang kay Roel Carino, present siya today sa Itbulaga Live at kahapon nga po nag-anunsyo siya na makikita sa today episode. And speaking of Roel Carino, suportahan din natin siya sa kanyang upcoming concert by April 26, 2026. Yan po ay a benefit concert. I'm sure matutuwa po ang lahat dito. Sabi nga dito, a benefit show benefiting youth and seniors of Barangay Maisan and Barangay Parada, Valenzuela City. April 26, Sunday po yan, 2 p.m. to 5 p.m. at Jamesville Resort, Barangay Sitio, Hinapao, M. Santos, Exit San Jose, Antipolo. Special guest, syempre, Roel Carino, Byron Carl Serrano, and Franz Joseph Binkoy. So silang tatlo po ang magpe-perform dyan. Kaya suportahan natin ito by April 26 kasi ang kikitain po dito ay mapupunta sa tulong or sa pagtulong sa mga youth and syempre sa mga seniors. Samantalang usapang Jerome Ibardome naman tayo mga kadabarkad. So kahapon nga po ibinida or plenex ng producer po ng kanyang concert na si Ma'am Christina Ignacio ang pag-rehearsal or ang pagre-ready po ni Jerome Ibardome kasama ang Wish Band. Sabi nga dito, siya nagre-ready na higit pa sa vest ang ibinibigay niya para sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal. Ikaw, ready ka na rin ba? So, kasama niya dito sa pagre-rehearse, syempre, ang Wish Band. And mapapanood natin ang concert na yan by April 9, 2026, SM Muntinlupa, 3 to 6 p.m. po yan. So, pwede rin po daw mag-walk-in yung mga gusto po na bumili ng ticket sa mismong venue ha, by April 9. Kasi meron pa pong mga natitira na ticket para po sa concert. Kaya pwedeng mag-walk-in yung ibang gusto pong makapanood ng concert ni Jerome Ibardome. Talagang 100% po ang binibigay na performance ni Jerome sa bawat concert na meron po siya. Kaya sana samahan natin siya sa kanyang first year anniversary dito po sa industriya. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang magiging concert naman netong si Stephen JC, clone of Freddie Mercury. By May 1, Friday po yan. Dito yan sa Santa Rosa, Tagaytay Road, Silang, Cavite. So, gates open at 6 p.m. po. Kaya pwede po kayong mag-message mismo kay Stephen JC nang makapagpa-reserve po kayo mga Kadabarkads ng mga ticket. Para sa mga early bird, 800 at sa regular naman ay 1,000 pesos. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol nga po dito sa pagbasura po ng Supreme Court of the Philippines sa kasong isinampa po ng GMA Network laban sa ABS-CBN na may kaugnayan sa umano'y paninirang puri hinggil po sa TV ratings. Sabi dito, nag-ugat ang issue sa ilang segment na ipinalabas ng ABS-CBN kung saan tinalakay ang umano'y manipulasyon sa TV ratings. Lumitaw ang usaping matapos umamen ng isang opisyal ng AGV Nielsen na may naganap
na tampering sa tinatawag na funnel homes, mga kabahayang ginagamit upang sukatin ang viewership data. Dahil dito, nagsampa ng kaso ang GMA sa Regional Trial Court, RTC ginit na binaloktot umano ng ABS-CBN ang mga impormasyon upang magbukang may direktang pakikialam ang network sa ratings. Bilang tugon, naghahain din ng core counterclaim ang ABS-CBN laban sa GMA. Ayon sa Korte Suprema, ang mga pahayag na inere ng ABS-CBN ay qualified privilege, communications, at isang fair and true report, kaya hindi pinaboran ang claim ng GMA for damages. So ayan, binasura po ang kasong isinampa ng GMA laban sa ABS-CBN. So ang tagal no bago po magkaroon ng hatol mula po sa Korte Suprema. Ilang taon yun mga Kadaberkads. Ngayon lamang po lumabas okay na naman po ang GMA at ang ABS-CBN. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa fake news na nagkalat ngayon sa mundo ng social media. Una na pong nabiktima dyan ay si Raisa May Dizon. Nabiktima rin po siya sa live chat po ng Itbulaga na kung saan may isang netizen po na nagko-condolence kay Raisa May Dizon. Ayan po mga Kadaberkads, nakuha ko lang ito sa isang vlog. Sabi dito, condolence sa pamilya ni Raisa. Ayan po mga Kadaberkads, grabe sila. At hindi lang po si Raisa May, maging si Ma'am Helen Gamboa, asawa po ni Tito Soto, ay nabiktima rin po ng ka-fake newsan. So eto rin po sa live din po to. Sabi dito, breaking news. Ayan po mga Kadaberkads. Di ko na lang po babasahin kasi hindi naman yan totoo. At hindi lang yan. Maging si Wally Viola, mga Kadaberkads, nabiktima rin po ng ka-fake newsan ng dito yan nakalagay sa isang community po ng Main Mendoza. Walang nakalagay na pangalan. Sabi nga dito, ayan Wally Viola. Hindi po patay si Mr. Wally Viola, mga Kadaberkads. Lilinawin lang po natin na nagpapagaling na po siya sa kanyang pagkaka-aksidente sa motor. Nagpapagaling na siya. Katunayan niya, nakasaklay lamang siya para nga naman po masuportahan yung kanyang binte na hindi niya po maigalaw ng tuluyan. Pero okay na po ang kanyang kalagayan. Kaya kung mababasa niyo po yung mga katulad nitong ka-fake newsan, mga Kadaberkads, paki-report na lamang po yung ganyan mga post dahil hindi po yan totoo. Nakapanglito po yan ang isipan ng mga Daberkads natin. Yung iba nagtataka, kamusta si Wally? Buhay pa pala. Ibig sabihin, may nabasa sila na fake news. Matuto po tayong magsuri ng mga nababasa, napapanood po natin, tsaka po tayo maniwala. Sabi nga dito ng isang netizen, bawal yan, baka bumaliktad sa'yo mangyari. Fake news. So ayan, RIP daw po sa nag-post. So huwag tayong maghangad ng masama sa ating kapwa dahil posibleng bumalik din po yan sa taong naghangad ng masama. Kaya maging mabuting tao. Mas piliin maging mabuting tao dahil sabi ko nga, napaka-iksi po ng buhay kaya piliing magsaya na lang at wag pong manira ng buhay ng iba. Okay? So paano mga Kadaberkads? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.